Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces mula August 25 to 31, 2024? Medyo na-late na ako ng isang araw. Pasensya naman at nagkasakit kasi ako. Hanggang ngayon. So, kailangan ihabol to. Okay? Pagpasensyahan nyo na kung medyo inuubo pa rin ako. Dahil di pa rin ako magaling. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo. O sa someone na nakilala nyo mismo. Ano ba? Baka may lumabas na energy na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong lalabas na reading. Positive ba o negative? Depende sa kung anong ma-pick up ko dito. Mukhang nangyayari na to sa iba sa inyo. Para bang hindi na sila nag-uusap. Mukhang hiwalay na. Wala rin may balak umaksyon eh. Pero don't worry, ito na yung future. May pag-asa pa dito. Oh. Mag-i-improve ang sitwasyon. Don't worry. Pero step by step o hindi biglaan. So, sino yung possible partner dito ng iba sa inyo na ganito ang sitwasyon? Hindi sila nagpapansinan o literal na no contact na sila o hiwalay na. Pero again, may improvement dito. Oh. Pero again, slow process to. So, ang partner dito ay Scorpio, Leo, no, Pisces. Natatama ng reading na to. Mukhang makakapera yung iba sa inyo, pero for some reason, mawawala rin yun. Either dahil sa sarili nyong kagagawan o dahil may uutang. Kasi kung sarili nyong kagagawan, edi bili kayo ng bili. Naging gastador. Pero kung ibang tao, yun nga, manghihingi o mangungutang. Ito walang silbi to. Dahil sa yes or no lang yun. Diba yan yung malabas? So, Joker ulit, walang silbi yan. Pang yes or no lang yun. Siguro yung shock dito ay manggagaling dito. Na yun nga, na-shock kasi naubos agad ang pera, nagkapera. Nga, kaya lang naubos din agad o hindi na ba kinabangan. O pwedeng savings ng iba to eh. Pero magagalaw. For some reason. Yun yung bad news dito. Pero ang good news, depende sa kung anong gusto nyong i-manifest. Mukhang ma-manifest nyo yun. Sabihin natin mabawi nyo yung nalugi sa inyo o naubos na pera. Mukhang may pag-asa pa dito. Oh. Fulfillment of highest hopes. So, depende nga kung anong gusto ng iba sa inyo.
Anong hope o wish o dream? Ito, walang silbi. Dahil wala namang clouds dito. Pero kung may clouds, pwede pa to. Pero wala. So, yung babaeng Pisces ay magiging masaya itong dalawa. Magiging masaya o magiging popular o may wish siya magkakatotoo. Pero wag yung babae lang. Babaeng Pisces o ito yung person ng lalaki na Pisces. O ewan ko. Kung dito tao di energy. Basta babae. Babaeng energy. May unlucky event na maaring mangyari. Pero, don't worry. Kasi mukhang mapagtatagumpayan ng iba sa inyo. O may iwasan. Well, may problema tayo dito. Ang problema ay tungkol sa enemy. Enemy na ayaw na makita kayong maging masaya. So, sino kaya to? Kapwa niyo, Pisces. So, beware sa kapwa Pisces o Cancer. Kapwa water sign. So, ito yung clue sa dapat iwasan na tao. Pisces, Cancer. Parang secret enemy yan ng iba sa inyo. Ito na ang huling spread gamit ang deck na to. Excuse me. Well, may someone dito masama motibo. Parang fake friend to eh. Isip ko magkarugtong ba itong dalawa? Saka to. Itong dalawang to, saka to. Parang fake sincerity, ganun. Kasi kung kung pagbabasehan natin itong dalawang to, wala to. Mukhang may someone na nag-i-spy sa iba sa inyo. Oh. Kaya lang pangit nga yung motibo. Masama yung motibo. Parang may hidden agenda, ganun. Hidden motive. Parang hindi mo pagkakatiwalaan yung taong to. Mukhang kilala ng iba sa inyo to. Parang ang friend. Pero fake.
So, bukod dito, nasabi ko ba to? Oo nga yata. Ito, no? Ito ba yun? Oo nga, dito yun. Yung fake friend, di ba? Pisces, Cancer, dagdagan pa natin. Pisces ulit, oh. Kapwa Pisces. Umulit eh. Scorpio naman. Diba? Puro water sign, ah. Cancer, Scorpio, Pisces. Kapwa niya Pisces. So, yung tatlong kauri nyo. Kayong tatlong magkakauri. Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces. Yan. Yan yung parang may masamang motibo sa iba sa inyo. Kung may kilala kayong ganyan, lalo may hinala kayo. Parang masama ang motibo o parang may red flag kayo nakikita. Ewan kung totoo yun dahil may warning sign tayo dito. Na may someone na fake nag-i-spy dito. Nag-research. Nagko-conduct ng investigation. Anyways, ito pa pala. Munti ko nang malimutan. Ano masasabi nito? Last deck. Moving. Change of residence, moving in with your partner. So, depende. Yung iba sa inyo baka lumipat ng ibang bahay. Yung iba naman ay baka mag-live-in na kasamang partner. Itong uli, honeymoon phase, attending someone's wedding. Yung honeymoon phase na yan, applicable lang sa relasyon na less than 6. Saktong 6 months. Less than 6 months, ayan. Basta 6 months and below. Yan papasok yung honeymoon phase in a way na parang baliw na baliw kayo sa isa't isa. So sila lang ang tatamaan nito na para ba ma-enjoy nila yung kanilang relasyon. Sa week na to, kung ang relasyon ay 6 months and below yung tagal. Okay? Pero kung 7 months and above na yung relasyon, eh hindi sila papasok dito sa honeymoon phase dahil literal na pang bago-bago pa lang to na relasyon na para bang ma-enjoy nilang sama nila dahil nga bago pa lang. Kung di man literally ganun, sabihin natin di applicable sa inyo o walang imposible yun. Pero posible at the same time. Kung walang ganap, di ba? Posible na haging sweet. Ang imposible eh palaging magkasama, di ba? So, pwedeng kung di man magsasaya yung iba sa inyo, kung sila nga to na nasa 6 months and below na relasyon, eh baka a-attend ng wedding. Pwede rin naman to sa iba na nasa 7 months and above ng relasyon o kasal na. Baka may attend sa iba sa inyo ng someone else na wedding. Sa linggo na to, o may mag-invite sa iba sa inyo na umattend sa wedding. Eh, klabo nila, ganyan. Baka makareceive sila ng wedding invitation. Kung di man literal na gagawin na yan ngayon, yung wedding, eh, baka invitation pa lang. Maka-receive yung iba sa inyo ng wedding invitation. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.